Dahil sa malupit na strategy ni Riboko ay napatay niya si General Oki ng Qin. Dahil patay na ang kinatatakutang Oki ay nagkaroon ng kaguluhan dahil sinusubukan silang sakupin ng iba pang mga kaharian. Subalit dumating ang Shin unit na meron na ngayong 300 squad at pinamumunuan ng maraming 10-man sergeants na sila Sujen, Shosa, Ryusen, Bihei, Tokukei, Den-A, at Denyo, at ang mga lieutenant na sila En at Kyukai. At ang commander nilang si Shin ay tinapos ang laban patungo sa kanilang tagumpay. Kinailangan ni King Sei ng bagong advisor upang di makuha ni Ryufu ang trono kaya inanyayahan niya si Shishi na tauhan dati ng kapatid. Samantala si Ryufu ay nagpapakasaya sa mga above. Dumating si Kane upang sabihin na ipinapahanap ni King Tojo si Shun Peikon. Tumatakbo si Ko dahil nahihiya siyang maging attendant ni King Sei kaya pinalakas ni Yo ang kanyang loob. Ngunit nang pumasok siya sa silid ni King Sei ay pinatulog lang siya sa tabi nito. Samantala inanyayahan pala ni Ryufu si Shun Peikon. Subalit lingid sa kaalaman nitong gagawin siyang bihag. Nais ni Ten na makatulong kay Shin kaya pumasok din siya sa tactician class ni Moki. Di mapakali si Shin kaya sinabihan ng kanyang mga sergeant na mag-enjoy muna ng panandaliang kapayapaan. Ngunit nalulungkot si Kyukai kaya pinigilan niya itong umalis pero nahihiya ito dahil isa siyang introvert. Lumipas ang mga araw na madami silang winawasak ng mga kalaban kaya sumikat ang kanilang grupo. Isang araw ay dumating ang balita na nagkaroon ng digmaan ng En at Sho. At dahil sa strategy ni Riboko ay nasakop nito ng walang hirap ang dalawang malaking kastilyo ng En. Giit ni Shosa na nasa kabilang direksyon naman ng En kaya wala silang dapat ikabahala. Subalit dumating rin ang balita sa Qin na patungo doon si Chancellor Riboko. Nagmadali si Shin na bumalik sa Qin nang malaman ng pagdating ni Riboko. Inis na inis si Shobon Kon dahil kagagawan pala ito ni Ryufu. Sa nakaraan ay walang nagawa si Riboko kundi ang magtungo sa Qin dahil sa utos ng hari upang makipagnegosasyon at babawi si Shun Peikon. Sa present ay nagkakagulo sa Qin dahil sa pagdating ni Riboko. Samantala excited nang malaman ni Ryufu kung anong klaseng tao si Riboko na tumalo kay General Oki. Sinalubong ni High Commander Shohei Kun sila Shin at Kyukai upang utusan silang maging assassin at patayin si Riboko subalit tumanggi si Shin. Nababahala daw kasi si Shohei Kun kung ba't pinayagan ni Minister Ryufu ang Sho na manatiling armado. Nagkaharap na rin sila Ryufu at Riboko. Nagplastikan muna ang dalawa tungkol sa kanilang mga narating. Ngunit pagkatapos nito ay sinabi ng minister na oras na para mamatay ang chancellor upang mawala ng magaling na tactician ang Sho Kingdom. Ngunit meron daw proposal si Riboko kaya pinakita niya ang mapa ng buong Middle Kingdom. At sinabing kung nais ng Qin na masakop ang buong Middle Kingdom ay kailangan nilang unahin ang Kon Kingdom dahil sa strategic location. Subalit kapag sinubukang sakupin ng Qin ang Kon ay siguradong pipigilan din sila ng kaharian ng Sho at Gi upang di ito makuha ng Qin. Kaya naisip ni Riboko na ang Gi Kingdom ang unahin ni Ryufu sa kanya isunod ang Kon. At kapag sinugod na daw ng Qin ang Kon ay di na makikialam ang Sho sa kanilang digmaan. Sa paraang ito ay masasakop agad ng Qin ang Kon at ang Sho naman ay makakapag-focus sa kalaban nilang In Kingdom. Sa madaling salita ay nais ni Riboko ng Qin-Sho Alliance. Di ito matanggap ni Roko dahil ito ang pumatay kay General Oki pero pinatahimik lang siya ng minister. Subalit kahit maganda ang proposal ni Riboko ay tumanggi ang minister kaya pinagpawisan ang chancellor. Ngunit papayag daw si Ryufu kung ibibigay ng Sho ang Konko Castle na nasa magandang lokasyon. Natuwa si Saitoko dahil umiiral pa rin ang pagiging merchant ng minister. Nakiusap si Riboko na ibang kastilyo na lang at wag lang ang Kanko pero di pumayag si Ryufu at nagbanta na kung di siya papayag ay gugulong ang ulo nila pati na ang bihag na si Shun Peikon kaya nagkaroon ng tensyon. Dahil dito ay wala nang nagawa ang Chancellor at nagkaroon na ng Qin-Sho Alliance. Napagtanto naman ni Shin na wala talagang magawa si King Sei dahil sa harap niya pa ito gumawa ng sariling desisyon. Di nagtagal ay nagkaroon ng selebrasyon upang ipagdiwang ang alyansa ng Qin at Sho. Ibinigay ni Shin ang espada at namangha sila sa masasarap na pagkain at si Shin ay natuwa sa mga sumasayaw na dalaga kaya sinipa ni Kyukai. Sa kabila ng pagdiriwang ay ramdam pa rin ang tensyon sa magkabilang panig. Nakita ni Shin ang bakante na maraming pagkain. Ngunit sinabi ni Riboko na pwesto daw iyon ni Ryufu at biglang naging alerto si Shin nang makita ang Chancellor. Maging si Roko Omi ay sobrang tutol sa alyansang ito. Kaya nagkadiskusyon pa sila ng isang lalaki na ibabalibag niya sana ngunit pinigilan siya ni General To. Samantala nakipagpaligsahan na lang sa pag-inom si Mobo. Nagalit si Shobon kay Shin ngunit ipinangako pa rin ng bida na patuloy siyang magpapalakas at balang araw ay siya ang papatay kay Riboko kaya nabigla ang lahat sa kanyang pagbabanta. Nang dumating ang minister ay binatukan ni Shobon si Shin upang di na lumaki ang gulo. Samantala ang bihag na si Shun Peikon ay pakakawalan subalit papalit si Dustmarquee na isang negosyante ng Sho bilang bihag hanggat hindi pa naibibigay ng Sho ang Kanko Castle. Natapos ang pagdiriwang at nang papauwi na sila Kane ay nakita siya ni Ten na nakipagkamusta
kamustahan pa. Nainis si Shin nang makitang magkausap ang dalawa kaya tinawag niya si Ten. Tapos nang mapadaan si Kyukai ay naramdaman ni Kane na kakaiba ang dalaga. Nagtungo sila Shin at Ten kay Kingsei kaya magkakasama na muli ang tatlo. Nagtaka daw si Shin kung ba't di man lang nagsalita si Sei sa negosasyon. Giit ng hari na nais niyang magpanggap na bobo upang di maisip ni Ryofo na kailangan siyang iligpit kaagad. Kasalukuyan din daw na humawak ng flood control project si Shobun Kon. Humingi ng tawad si Ten dahil naging sensei niya si Shoheiko na tauhan ni Ryofo pero naiintindihan ito ng hari. Pag nag-22 daw si Kingsei ay kukoronahan na siya at magkakaroon ng mas mataas na kapangyarihan kaya di na siya makokontrol ni Minister Ryofo. Ngunit siguradong susubukan siyang patayin ito bago siya makoronahan kaya kailangan nilang magpalakas ng hukbo upang pigilan ito. Alam daw ni Ten na higit sa 10 taon ang kailangan upang magpalakas ng hukbo subalit dahil wala na silang oras ay tinanong ni Kingsei kung magagawa ng bida na maging general sa loob ng 5 taon. Dahil sa sinabi ng hari ay mas lalong nagpersige si Shin. Kaya naman nagpatuloy sila sa pagpatay sa mga kalaban upang mas sumikat at mas tumaas ang ranggo ni Shin ngunit isang damulag ang nagpakita. Subalit puro salita lang pala ito para kay Shin, kaya nagtakbuhan na ang mga tauhan at nadagdagan na naman ang natalo ng Shin unit. Nagkakasiyahan ng mga tauhan ngunit alam ni Shin na malayo pa siya sa goal nang dumating si Heki. Sinabi nito kay Shin ang balita mula sa matataas na opisyal tungkol sa napipintong pananakop ng Chinsagi upang samantalahin ito ng bida at mabilis na makaakyat ng rank. Nagpasalamat ang bida sa impormasyon na binigay ni Heki. Pinakinggan nila Shin ang naisip ni Kyukai upang masungkit ang ulo ng general. Samantala sumusugod ang puwersa ng Shin habang ang Shin unit ay dumaan sa likod, at nagsimulang sumugod sa defensive line ng General ng Gi sa pamumuno ni Commander Shin hanggang sa makatagos na sila. Subalit nakita nilang patay na ang kanilang target dahil may nauna na pala. Tinanong sila ng mga ito kaya sinabi ni En na mula sila sa Northern Qin Army. Pinakilala ni Ohan ang Gyokuhu Force na Special 300-man squad mula sa Southern Qin. Tinawag din silang mga langgam ni Ohan dahil mula sa mga mayayaman ang kanyang mga tauhan na di daw katulad ng Shin unit ng mga pulube. Papaalis na sana ang mga ito nang magalit si Shin pero pinagtawanan muli at lumapit si Lieutenant Banyu na sumigaw ng malakas para magsagawa ng formation ng kawawang Shin unit. Dahil dito ay mas pinagtawanan sila ng mga ito. Kaya pinapababa ito ni Shin para makipagduelo pero ayaw nito kaya umatake ang bida. Subalit napigilan siya ni Ohan. Nagbanta din si Ohan na walang puwang si Shin sa paligsahan kung sinong magiging general kaya napasugod ang bida ngunit sa isang iglap ay tinamaan siya nito, mabuti ay likod lang ng sibat ang ginamit. Ngunit dahil dito ay nalaman nilang malakas pala talaga ang Gyokuhu Force. Saka sinabi ni Ohan na nagmula din siya sa angkan ni Oki pero siya ay isang maharlika. Masama ang loob ng Shin unit dahil tinuring lang silang langgam ng Gyokuhu Force. Giit ni Ko na cool naman talaga ang Gyokuhu kaya nagalit si Bihei pero sinabi ng bida na wala namang masama kung sasabihin ni Ko ang naiisip nito. Saka sinabing kahit ano pa ang kakaharapin ay di sila susuko kaya tumaas ang moral ng mga kasama. Dahil di na nila nababalitaan ng Shin unit ay inisip ni Banyu na sumuko na ang mga ito. Samantala nagpanggap silang bangkay ngunit kinagat ng lobo si Bihei. Nang dumaan ang puwersa ng Gi ay di sila napansin. Ngunit siniguro ng ilan sa mga ito kung patay na ang lahat kaya pinagtutusok ang ilang mga bangkay at kinabahan ang itlog nila dahil muntik nang matusok si Ko. Kaya pag-alis ng mga ito ay grabe ang kaba ni Ko. Sumalakay na naman ang Gyokuhu Force at nagpatuloy sila upang masungkit muli ang ulo ng Gi General. Subalit naunahan na pala sila ng Shin unit sa kanilang target. Lumipas ang mga araw na nagpapaligsahan sa pagpatay ng mga Gi General ang Shin unit at Gyokuhu Force kaya nakarating ang balita kay Moten na meron ding 300-man Special Squadron na Gakuka Force subalit ayaw nitong sumali sa paligsahan ng dalawang unit. Nag-uusap ang mga kaanib ng hari kung paano mapipigilan ang patuloy na paglakas ng kapangyarihan at impluwensya ni Ryufu. Nagsuggest si Shishi na gawin nilang kakampi ang Inner Palace dahil nakaraang gabi ay pinadalhan daw siya nito ng liham na may Royal Seal. Nagalit ang ibang executive dahil ang kamahalan lang ang may karapatan na gumamit ng Royal Seal. Giit ni Shishi na siguro ay napasa kamay ito ng Inner Palace noong namumuno pa ang dating boss niyang si Prince Seikyu. Hindi ito matanggap ni Heki dahil kamatayan ng parusa sa paggamit ng Royal Seal. Sinabi ni Shobo na ang pinuno ng Inner Palace ay si Queen Dowager na siyang nanay ni Sei. Naisip ni Heki na kakampihan nito ang anak na si Sei. Ngunit hindi pala maganda ang relasyon ng mag-ina. Sa kabila ng edad ay napakaganda pa rin ni Queen Dowager ngunit napansin ni Ko na tila walang buhay ang mga mata nito. Giit ni Shobo na sa tuwing sinasali daw nila sa Royal Court ang kababaihan na hindi involved dito ay nagkakaroon ng kaguluhan. Pero nagtataka pa rin si Shishi kung ba't ito nagpadala ng Royal Seal. Pinag-utos ng hari na buksan ito ni Shishi kaya kinakabahan niya itong binuksan. Nagpapakasaya na naman sa Eabab ang minister nang dumating ang balita sa natanggap na liham ni Shishi kaya pinag-utos na magpadala ng spy.
Wala namang laman ng liham kaya naisip nilang di makapag-decide ang Reyna kung kanino ito kakampi. Ngunit nabahala pa rin si Shishi na kung makuha itong kakampi ni Ryofo ay mas lalo silang malulubog dahil sa makapangyarihan na tatlong backer ng Inner Palace. Tutol si Shobun dahil isang lason daw si Queen Dowager. Pagsapit ng gabi ay nagtanong si Ko tungkol sa nanay ni Sei subalit kahit si Sei ay walang alam sa kanyang ina. Kinabukasan ay patungo sa Inner Palace si King Sei kaya nag-alala sila Shobun dahil di maganda ang relasyon ng mag-ina dahil puro hirap lang ang pinagsamahan nila. Nang makaharap ni Sei ang ina ay tinanong niya kung ba't gumamit ito ng Royal Seal pero di siya nito sinagot ng maayos kaya nais niya nang umalis. Subalit dahil sa kagipitan ay sinubukan niya pa ring humingi ng tulong kay Queen Dowager. Pagsapit ng gabi ay naitanong naman ni Ko ang tungkol sa nagligtas kay King Sei na si Shika. Noon pa ay naglalaban na ang Qin at Shou. Ang commanding general ng Qin ay si Hakuki at sa Shou naman ay si Renpa. Nagsagupaan sila sa loob ng 2 taon kaya nainip ang hari ng Shou kaya pinalitan si Renpa ng hot-blooded na si Chokatsu, subalit naging dahilan ito upang maambush sila ng crossbow unit ng Qin Army. Minaliit din ni Chokatsu si Lieutenant Oki kaya nakipagsabayan siya ngunit pinatay lang siya ni Oki. Dahil dito ay sumuko na ang Shou subalit sa utos ni General Hakoki ay inilibing nila ng buhay ang mga sundalo ng Shou kaya kinamuhian ng mga tao ang kaharian ng Qin. Ipinanganak si King Sei sa Kontan na capital ng Shou dahil isang political hostage ang ama. Ngunit dahil sa impluensya ng sikat na merchant na si Ryufo ay nakatakas ang kanyang ama subalit naiwan silang mag-ina sa Shou. Kinabukasan ay naramdaman ni King Sei na kumikirot ang peklat niya sa kamay kaya naalala niyang 13 years ago sa Shou Kingdom ay sumusunod siya sa kanyang ina pero sinasaktan siya nito. At nang may dumaan na lalaki ay nagbenta ng aliw ang kanyang ina para may pangkain. Kinagabihan ay sinubukan niyang humingi ng pagkain sa ina kaya binato ng maruming karne. Pagsapit ng gabi ay nagtaka si Ko kung ba't di nagbabasa ngayon si King Sei. Kaya kinwento na lang ng hari ang nagligtas sa kanya na si Shika na isang black marketers ng Kontan sa Shou. 9 na taon nang nakalipas ay nagalit si Daoken na nagmula sa Qin dahil ayaw pumayag ng black marketers na sila Amon at Ko Shou na tanggapin ang trabaho na iuwi sa Qin si Sei. Saka dumating ang leader ng black marketers na si Shika. Nalaman daw ni Shika sa kanyang source na 3 araw nang patay si King Shou ng Qin Kingdom kaya si Shiso na ama ni Sei ang magiging hari at si Sei ay magiging prinsipe. Naisip ni Amon na ito pala ang dahilan kaya iniligtas ni Ryofo si Shiso mula sa Shou Kingdom. Ngunit nais daw munang makita ni Shika si Lord Sei bago siya pumayag. Kalaunan ay nakita nilang nagnanakaw na naman si Sei at nahuli pa ng mga tao ngunit lumaban siya sa mga matatanda. Kaso nakawawa siya dahil tinamaan ng isang matanda. Pinigilan ni Shika na tulungan ito ng kasama dahil alam nilang di naman papatayin ng mga tao si Sei dahil ito ay hostage ng Shou pero nais nilang putulan ng kamay. Pinigilan sila ni Shika kaya nakatakas si Lord Sei ngunit tinitigan muna sila ng masama bago tumakas. Naisip nila Amon at Ko Shou na siguradong ipapapatay ng hari ng Shou si Lord Sei kung malaman na naging tagapagmana ito ng Qin. At ituturing pa silang mga traidor kung malaman na tinulungan nilang makatakas si Lord Sei. Sinabi nila kina Daoken na di nila matatanggap ang trabaho. Samantala si Shika ay pinuntahan si Lord Sei at sinamahan niya itong pagmasdan ang buwan dahil naalala niyang noon ay may nagligtas din sa kanya kaya siya nagpatuloy na mabuhay. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa pagnanakaw. At pag-uwi ay naghihintay na pala ang mga kawal ng Qin para yayain siyang magbalik sa Qin upang maging tagapagmana ng hari ngunit nag-trigger ito ng kanyang trauma. Nakita ng black marketeers na sinusubukan ng Qin soldiers na iligtas si King Sei. Saka nagpa siya si Shika na tulungan ito katulad ng pagtulong sa kanila ng itinuring nilang ama. Nanaginip ng nakakatakot si Sei kaya biglang nagising ngunit natatakot pa rin siya. Nalaman nila kay Shika na 5 gate pa ng Shou ang kailangang daanan bago sila makalabas kaya matinding panganib pa ang kakaharapin nila. Nang dumating sa unang gate ay kabado ang mga kasama dahil nakita nilang inaresto ang naunang cargo. Ngunit nang makita ng bantay si Shika ay pinalusot na sila nito agad kaya napahanga si Daoken sa impluensya ni Shika. Pagsapit ng gabi ay napansin ni Shika na nananaginip muli si Sei kaya nagising na naman siyang natatakot. Dumating sila sa pangalawang gate kung saan niyayapan ng bantay ng date si Shika ngunit ginawang target ng isang kawal ang pinagtataguan ni Sei kaya pinagalitan nila ito. Paglabas nila sa gate ay nakita ang dugo ni Lord Sei ngunit di man lang umiyak ang bata kaya naisip ni Shika na kakaiba ito. Sa 4 na araw na paglalakbay ay nakalabas na rin sila sa ika-5 at huling gate ng Shou ngunit napansin ng bantay ang mga bagong kasama ni Shika. Mabuti na lang ay nakalabas na sila bago pa mag-lockdown ang gate dahil sa emergency signal na ikinatuwa ng Qin soldier. Pero pinaliwanag ni Ko Shou na maaari pa silang mahabol ng Shou cavalry kaya nagmadali na sila. Subalit si Lord Sei ay binabangungot pa rin ng trauma kaya nagwala siya at tumalon ng karwahe na agad namang sinundan ni Shika.
Natatakot pa rin si Sei dahil wala daw siyang pakiramdam. At ang sanhi nito ay ang mga matinding pagmamalupit sa kanya ng mga tao sa show bilang isang bihag. Napaiyak si Shika dahil naranasan ng isang walang muwang na bata ang matinding paghihirap sa kasiniguro niyang maaaring maging hari si Sei. Samantala dumating na sa gate ang mga cavalry na naghahanap kila Shika. Inatake na naman ng kanyang multo si Lord Sei. Ngunit di natakot si Shika at ipinangakong mga ilusyon niya lang ang lahat ng ito, kaya sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng liwanag at nakaramdam ng init ng yakap.